Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Nagpahayag ng buong suporta ang Office of Civil Defense or OCD sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang disaster preparedness ng bansa para sa climate change. Sa isang statement, sinabi ng OCD na patuloy ang kanilang coordination sa mga national at local agency upang tiyakin ang kahandaan ng bansa sa mga sakuna. Nakapokus din ang ahensya sa pagpapatibay ng kanilang estratehiya hinggil sa public safety training. Bilang pagsuporta sa infrastructure upgrade ng Pangulo, nakahanda umano ang OCD na magtayo ng mga modernong evacuation center sa buong bansa upang mabawasan ang paggamit sa mga paaralan bilang temporary shelters. Hinggil naman sa advanced technology, nakikipag-ugnayan na rin ang mga ahensya sa Pag-asa at PHIVOLCS sa paggamit ng Doppler radars, broadband seismic stations, landslide sensors at disaster field books. Dagdag pa ng OCD, makakatanggap ang mga local government units ng dagdag na command and control vehicles upang mapabilis ang kanilang response operations. Suportado ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amendahan ang Republic Act 11310, ang batas na nagtatag ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong Lunes na dapat amendahan ang 4Ps Act. Ito'y para mabigyan ng mas mahabang panahon ang mga benepisyaryo na makaahon sa kahirapan. Sa isang post-SONA discussion sa San Juan City, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pwedeng magtagal sa 4Ps ang isang benepisyaryo ng hanggang 7 taon. Pero may mga benepisyaryong nahihirapan na makabangon mula sa mga nagdaang krisis sa ekonomiya tulad ng COVID-19 pandemic at pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa susunod na taon, halos 2 milyong pamilya ang inaasahang matatanggal sa 4Ps kahit hindi pa maayos ang kanilang pamumuhay. Ayon kay Gatchalian, ang pag-graduate ng benepisyaryo mula sa 4Ps ay hindi dapat depende sa palugit ng programa kundi sa estado ng pamumuhay nila. Dagdag ng kalihim, malaki ang puso ni Pangulong Marcos Jr. para sa mahihirap kaya hindi niya hahayaang mawalan sila ng suporta. Tiniyak niyang pagtutulungan ang Kongreso na amendahan ang 4Ps Act. Layunin ng 4Ps na iangat sa kahirapan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng tulong pinansyal at suporta sa kalagayan ng mga batang edad 0 hanggang 18. Mahigit 4.4 milyon na kabahayan ang nakikinabang sa programa. Nagpaalala ang Department of Tourism sa mga turista at mga tourist establishments malapit sa dalampasigan na mag-ingat dahil sa banta ng tsunami sa bansa. Batay sa advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, inaasahang tatama ang tsunami na may taas na hanggang 1 metro sa ilang coastal areas na nakaharap sa Pacific Ocean. Epekto ito ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa east coast ng Kamchatka sa Russia kaninang umaga. Kabilang sa mga isinailalim sa tsunami alert ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao de Oro. Niyanig din ang Baler Aurora ng magnitude 4 na lindol bandang 10:41 ng umaga. Nagbabala ang DOT na huwag pumunta sa beach, maglayag sa dagat o pumunta sa mabababang lugar malapit sa dagat sa mga nabanggit na probinsya. Pinalilikas din ang mga residenteng malapit sa dalampasigan at pumunta sa matataas na lugar sa lalong madaling panahon hanggang sa ibaba ang tsunami alert. Maaaring makipag-ugnayan ang mga turistang mangangailangan ng tulong sa 24/7 Tourist Assistance Call Center ng DOT.
Nakabantay naman ng DOT, katuwang ang FIVOX, National Disaster Risk Reduction and Management Council at mga lokal na pamahalaan sa sitwasyon. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Commission on Elections or COMELEC sa mga botante, lalo na ang mga first-time voters na muling magkakaroon ng voters registration simula Biyernes, August 1. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, bukas ang mga tanggapan ng COMELEC at mga piling lugar para sa mga magpaparehistro bilang botante hanggang ika-10 ng Agosto. Tatanggap ang COMELEC ng mga applications para sa pag-update ng pangalan at status, pagpa-reactivate ng registration, pagpapadagdag ng pangalan sa voters list at pagpapalipat ng record sa local mula overseas. Maaari naman magpa-reactivate at magpa-update ng record sa COMELEC online. Bubuksan din ang Register Anywhere program kung saan makakapagrehistro sa mga piling malls, bus terminals at pampublikong lugar mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero tatanggap lang ng mga application sa mga lugar na ito hanggang August 7. Bahagi ito ng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataang Elections or BSKE na original at nakatakda sa 1 ng Disyembre ngayong taon. Ayon sa COMELEC, inaasahang pipirma na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang magre-reschedule sa BSKE sa unang Lunes ng November 2026. Sakaling isuspende ang barangay elections, ipagpapatuloy ang voters registration pagkatapos ng August 10 o hanggang Hulyo 2026. Nais hikayatin ng Department of Tourism or DOT ang mga investors sa ibang bansa, partikular na sa Japan at United Arab Emirates upang maghanap ng oportunidad sa tourism industry ng Pilipinas. Sa 2025 Post-State of the Nation Address Conference, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na layunin ng gobyerno na akitin ang mga international at domestic investments. Sa pamamagitan anya ito ng pagpapasa sa corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigoration of the economy or create more law. Dagdag pa ng kalihim, maaaring mag-invest sa iba't ibang sektor ng bansa tulad ng accommodation, marine transport, amusement, and recreation. Bukod sa Japan at UAE, plano rin ng ahensya na hikayatin ang Thailand at United States na mag-invest sa bansa. Sinabi ni Frasco na patuloy ang DOT sa pag-invest sa mga kilala at umuusbong na destination sa bansa kung saan plano ng ahensya na magtayo ng dagdag na tourist rest stop sa iba't ibang probinsya. Umaasa naman ang kalihim na tataasan ng 20th Congress ang pondo para sa tourism infrastructure. Sa kabilang banda, inanunsyo ng Pilipinas at ng bansang Israel ang kanilang intensyon na magkaroon ng free trade agreement na magdadala ng maraming investment sa bansa. Sa pagbisita sa Pilipinas ni Israel Minister of Economy and Industry Nir Barkat, sinabi nito na sisimulan na ng dalawang bansa ang negosasyon tungkol sa FTA. Dagdag pa ni Barkat, marami ng investors ang nagsisimulang makipag-coordinate ngayon kahit na abutin pa ng ilang taon bago pirmahan ang FTA. Marami na rin anyang mga kumpanya sa Israel na gustong magpalawak ng negosyo sa ilang industriya sa bansa gaya ng agricultural at food technology. Bukod dito, nais din ng Israel na palaguin ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas. Nasa bansa si Barkat dahil sa isang business mission upang palakasin ang economic exchange sa pagitan ng Israel at Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo.
Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.